Pisces, hello. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ito yung reading mo for October 17 to 31 or kung kailan mo man mapanood ito Pisces kasi wala namang expiration ito, timeless reading ito. Kung kailan mo matsempuhan, ibig sabihin yun yung perfect timing na ma-receive mo yung mga mensahe na nandito. Maraming salamat Pisces sa iyong support, lalo na kung matagal ka nang nanonood, sumusuporta sa akin sa mga readings ko, at welcome din sa mga bago. Don't forget to subscribe, like, follow. Shoutout na lang din sa mga kababayan natin nanonood sa Pinas at sa ibang bansa. At syempre, makakalimutan ko ba naman yung ating mga nagaganda, nagagapuan na nag-avail ng subscriptions and membership. Pati na rin yung mga laging nag-avail ng private readings ko. At kung interesado ka naman sa private readings ko, panoorin mo na lang yung video hanggang dulo, nandyan lahat ng detalye or pakibasa yung description sa itaas or sa ibaba. Ano ba yung mga ganap sa'yo? Pisces. Ano yung mga latest chika, mga dapat mong malaman? Hindi to personal reading Pisces, so do not expect na tutugma lahat sa'yo dito. Yan, hindi yan for sure tutugma sa lahat. May rider 3 child. Yung rider na yan is messenger. Siya yung taga chuchu, siya yung taga pagdala ng mensahe. Minsan siya yung ano ba tawag dito? Ano ba tawag dun? Ano ba tawag dun? Pag yung nanliligaw ka tapos parang may nakalimutan ko tawag. Yung parang tulay, ayan. May tulay. May tulay. Halimbawa, may nililigawan ka. Parang siya yung tagapagpadala mo ng mga love letters mo dun. Siya yung errand guy. Yan. Basta parang ganun. Tulay. Pero possible din na may mga marireceive ka dito, ha? Deliveries yan, eh. Oh, may mga parcels, pwede namang basta anything na i-receive, ipapadala, packages, no? Overseas man yan or dito. O yung mga Lazada, Shopee mo na in-order yan, Amazon, hindi ko alam. O baka yung iba rider talaga, may hilig kayong pwedeng yun yung trabaho ninyo. Oo. Or baka sa kabayo, hindi ko alam. Nangangarera ka ba ng kabayo? Mahilig ka ba sa kabayo? May rancho ka ba? Or may alaga ka bang kabayo? Basta something na sinasakyan. Sasakyan, pwede rin naman. Pwedeng movement yan, travel. Ayan. Or baka mahilig kayo magpa-deliver ng Grab, food, mga ganun. Or driver ka ba ng Grab? Rider ka ba ng Grab, yan. Ewan ko, basta may movement, may travel, merong news, yan, may mga mensahe pa parating sa'yo, electronic man yan, o yung written, o sa mail, sulat, video call, etc. Mga messages na importante. Importante na ipadala mo or importante na ma-receive mo, mabasa, yan. Pwede ring mga bills ito na darating sa iyo. Ayan, baka kartero yan. May daladalang bill, may dalang sulat. Okay, may mga matters dito related sa business, sa pera, sa health. Pero magandang indication 3 kasi ibig sabihin, ito ay malago or full or healthy. Malagong puno oh. Pwedeng matanda na tong puno to, mayabong na, malago na. Basta may mga matters regarding sa health, sa growth, and something from the past. May binabanggit dito. O pwedeng family kasi para sa akin, family also symbolizes yung roots mo, yung lahi ninyo, yan. Pwedeng may mga family matters o mga bagay tungkol sa past. Sa history yan, yung mga history. O, ano ba yung health history mo or family history ninyo? Yung mga lahi-lahi ninyo dyan, yung mga kamag-anak, yung mga pinagmula na yan, roots. I don't know, every time I see the 3 card, pumapasok sa akin yung roots eh. Ano ba yung mga pinanggalingan? Ayan, ano yung mga pinaghuhugutan nitong bagay na to? Malalim masyado ang roots.
Maraming sanga-sanga. So, nakikita ko dito, yan, ano yung mga pinanggagalingan na yan? Ano yung pinaka-root cause ng sitwasyon? Yan, yung aalamin. Yun yung tutuntunin eh. Yung pinanggalingan, yung roots, yung history. Okay? And something about a child, pwedeng literal na bata ito, anak mo ba to, kapatid, inaanak, ayan. Someone who is very positive thinker siya. Willing siyang mag-take ng risk. Willing siyang mag-try ng new things. Ayan, whether ikaw yan, excite ka ba ngayon? Are you feeling inspired? Gusto mo mag-try ng something new? Ayan, or pwedeng this is also an indication na nagsisimula ka pa lang dyan sa bagay na yan, wala ka pa masyadong alam, aalamin mo pa lang, marami ka pang dapat matutunan, naive ka, inosente, yan, may mga ganong energy. Oo. Beginner energy yan, beginner. So, pwedeng ito ay new chapter, new experience para sa'yo. Pwedeng magdala ng kaalaman, pwedeng magdala ng adventure or inspiration. Okay, you are about to learn something here with the key card. May ma-unlock ka. Ano man yung ma-unlock mo na yan. It could be an information, it could be a secret na ma-unlock. It could be a mystery na masosolve, a problem na masosolve. Pagiging open, pagiging open to someone or someone opening up to you, pwedeng mag-confess siya, may sabihin siya, may revelation. Yes, basta anything na ma-unlock, matutuklasan, mag-open up, yan. Tingnan na natin yung love life mo, Pisces. Ano ang latest na chismis or chika pagdating sa love life mo? Sandali lang, Pisces. Nahihirapan akong hawakan yung deck ko. Dalawa kasi ito eh. Ang kapal. Excuse me lang. Sa boses ko. Ascension. So, some kind of spiritual awakening pagdating sa love life. Social media, keeping tabs. Okay. Waves, emotions, coming and going. Okay, irreconcilable differences. So, kung may asawa ka man, Pisces, mukhang yung iba dito dumadaan na kayo sa divorce or annulment. So, feeling ninyo talaga, hindi ko alam kung nagawa nyo na lahat dito sa samahan na to, sa marriage na ito, pero parang hindi nag-work. So, siguro baka napagkasunduan nyo na or napagdesisyonan nyo na, napagtanto nyo na sa sarili ninyo na hindi na talaga mag-work itong marriage ninyo. So, divorce ang answer. Divorce or annulment na lang siguro. So, yan, pwedeng iba, may mga ongoing kayong annulment case dito or divorce, settlement, yung mga ganyan. Especially ito, specific to sa mga mag-aasawa. Oo. So, nakikita ko dito, wala na. Pwede rin naman kung halimbawang magjowa kayo, kung hindi mo naman kalibin or asawa yan. Wala na. Pwedeng hindi na kasi talaga kayo makapagsama ng matino eh. Hindi na nagwo-work yung samahan ninyo eh. Andun talaga yung malaking mga incompatibilities, differences na hindi na talaga magawan ng solution, ma-sort out. So, pwedeng nakaka-torture na, pwedeng matagal na kayo nagsasuffer dyan and wala rin naman pupuntahan o mangyayari. So, sabi ko nga, pwede nga patutunguhan nito, magde-decide na lang kayo na mag-part na lang kayo ng ways, mag-divorce na lang kayo, mag-iwalay na lang kayo. Kasi nga, wala na hindi na siya nag-work talaga. Oo. Gustuin nyo man, ganun naka-complicated. Okay? Hindi na kayo talaga good magsama. Yun lang yun. So, pwedeng social media, meron bang nag-i-stalk dito? Nag-i-spy sa social media? Si past person mo ba yan? O ikaw ba yan? Meron ka ba ditong tao na sinusubaybayan sa social media? Or siya? Sinusubaybayan ka ba niya? O, pwedeng hindi kayo nag-uusap pero parang
doon ka na lang tumitingin-tingin sa FB niya or kung ano man yan, sa TikTok niya or sa Instagram niya, o baka siya ganun din sa'yo. So, yan, hindi ko alam what's going on between the two of you, itong person na to, pero doon kayo nagsisilipan sa social media, or kung may relationship ka man ngayon, kakonect ka, doon kayo nag-uusap, doon kayo nagtatagpo sa social media, kung hindi man kayo nagkikita in person. Yan, pwedeng may ganyan-ganyan na connection, okay. Maraming emotions dito. Or pwedeng magulo yung emotions. May waves, parang on-off. Ko-connect, hindi ko-connect. Mafe-feel yung ganito, tapos biglang mag-iiba. Ewan ko. Merong something na unstable dito. Hindi ko alam kung ikaw to o yung person mo, yung kakonect mo ngayon. Paiba-iba yung emotion eh. Pero nakikita ko dito, may realization dito. Ayan o. Nagkaroon ka ng some kind of realization or awakening tungkol dito sa connection na to. And for that, parang hindi ko alam kung yun yung nakaka-apekto ngayon dito sa current connection mo. Or ang nakapagdulot ba ng awakening sa'yo? Spiritual awakening to Pisces Pwedeng itong failed relationship mo or marriage mo, pwedeng dyan ka natuto, dyan ka nagkaroon ng awakening, pwede rin naman. Pero ang ibig lang sabihin nito nag-level up ka dahil dyan. Ang laki ng natutunan mo, ang laki ng binago niya sa pagkatao mo, sa personality mo, sa in a spiritual level. Okay? So, yan yung mga nasagap ko na chismis or chika sa love life mo. Lipat pa tayo sa ating tarot deck para sa iba pang information or messages na masasagap natin sa cards. May Virgo energy dito. Busy-busyhan or naghahanap ng diversion, naghahanap ng pagdidiskitahan, naghahanap ng pagtitripan para lang makalimutan yung mga problema. Ayan. Yung iba sa inyo dito, talagang busy kayo. Pwede naman, talagang busy lang kayo sa trabaho. Ang dami nyong gawain. Basta meron kang something na tinututukan dito. Nandoon lahat yung iyong time dito sa ginagawa mo. Pagiging masipag, pagiging dedicated sa ginagawa mo na yan. Andun yung passion mo. Andun din yung pagiging perfectionist na itong tao na to. Pwedeng si Virgo yan, pero pwede rin namang ikaw. Oo. Feeling ko lang, talagang sineseryoso mo hanggang ma-master mo yung bagay na yan. Oo. Gusto mo ma-perfecto mo yan eh. Gusto mo ma-master yung ginagawa mo dyan. And nagpuput ka talaga ng time, dedication, effort, and focus dyan. So, merong Virgo energy and Sagittarius energy. Or maybe Leo. Pwede rin naman, may Leo. Basta fire sign, Sagittarius or Leo, and then Virgo. Oo, dumadaan ka talaga, nabanggit ko dito, diba, yung sa love life mo, parang nagkaroon ka ng spiritual awakening. Dito sa tower mo, andun din. Nandun yung iyong determination eh. You are working on yourself right now, Pisces. Pwedeng hindi ka focus sa love life 100%. So, ang focus mo dito is personal development. Nandun ka sa period ng transformation. This is parang nire-reinvent mo yung sarili mo. You are working on yourself. O, pwedeng you are working on your career, you're working on your healing, hindi ko alam kung ano basta. You are a job in progress right now, o work in progress eh. Doon ka nagpo-focus muna sa sarili mo. O pwedeng sa career or sa sarili mo, sa pagbabago mo, yan. May mga binubuo mo pa yung sarili mo dito. Epekto ng nangyaring tower sa'yo. Yung tira-tirang pieces mo. Hindi para ibalik sa dati eh. Pinupulot mo ngayon yung sarili mo para buuin ng something new. Kasi yun na nga yung napala mo dito, natutunan mo. Nagkaroon ka ng spiritual awakening.
So, ito, binubuo mo ngayon yung sarili mo, pero this is totally new. Hindi na kagaya nung dating ikaw. So, this is a better you. Huwag niyong isiping negative yung sinabi ko, ah. It's a better you, Pisces. Yun lang yung nafe-feel ko dito. So, right now, you are focused working on your self-development because of this awakening. And then you have here also the Ten of Wands, no? It could be a burden to you, hindi ko alam, may mga pasanin ka ba, mabibigat na obligation right now, nahihirapan ka ba diyan? It could be na meron kang marami, pwedeng family related, no? Pwedeng may mga obligasyon ka sa pamilya mo, sa magulang mo, sa anak mo, mga kapatid mo. Basta parang ikaw dito yung parang sa'yo na punta lahat yung task. Parang nahihirapan ka dito sa mga obligations na to, sa burden siya actually, kung ano man to, mabigat na pasanin mo. Basta meron ka mabigat na pasanin. Responsibilidad. Pero huwag ka mag-alala kasi nakikita ko, through hard work, perseverance, ma-accomplish mo rin to, Pisces. And the Sun card, Pisces, kung may mga situation na naghahanap ka ng clarity, kasagutan, mabibigyan na matatanggal na yung mga doubt sa isip mo, mapapalitan niya ng kaliwanagan with the Sun card. This is a happy ending card. Kung akong tatanungin mo, kung may mga outcome pagdating sa mga sitwasyon, problema, sabi ko nga, ma-unlock dito, magkakaroon ng kaliwanagan, eto rin. Kung may revelation dyan, may matutuklasan ka, eto rin. And kung successful yung outcome dun sa key card, ganun din dito. Ano't ano man, Pisces, positibo yung outcome nito. Parang may rebirth dito, 'di ba? Sabi ko sa iyo, nire-reinvent mo yung sarili mo eh. Kino-construction mo na 'yon. Nandun ka na sa process na 'yon. And kung ano yung kalalabasan niyan, it's a better you. A new you, bagong ikaw. Good sign, no? This is success, successful outcome or happy outcome for you. Pisces, I hope makatulong sa iyo itong reading mo. Take care, goodbye, I love you. Kita-kits sa susunod na reading. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.